Yo, what's up mga guys? Tagulan o tagaraw? Ano nga ba ang season ng pagbibreed ng ating alagang ibon? Yun po ang ating sasagutin na katanungan ng ating kaibon na si Nilo Katiter. Maraming salamat sa iyo, Lods, at shoutout sa iyo. Then sagutin po natin yung iba pa pong katanungan ng ating mga ibang kaibon. Pero ito po yung ating pinaka main topic. Pero bago po natin panoodin to, panoodin po muna natin ang ating intro. Hey yo, what's up mga guys? Densky Avery. Huwag po natin kalimutan paki-like, comment, share, subscribe at pakipindot na rin po ang notification bell para sa ganoon lagi kang makapanood ng mga panibago ko pang i-upload ng mga video. God bless! Yo, what's up everyone? Magandang araw po muli sa bawat isa at ako nga po pala si Densky at nandito ko po sa Densky Avery. Ako po ay nagbibigay ng konting tip, topic para po sa mga pag-aalaga ng ating mga alagang ibon na parakit, kakatil at African lovebird. Ang topic natin ngayon, yung katanungan po ng ating kaibon na si Nilo Katiter. Pero bago po natin sagutin yung kanyang katanungan, punta po muna tayo dun sa ating parapol. Yung ating pong parapol mga lods, free raffle. Kailangan po maka 800 subscriber tayo. Muli ko pong ulitin sa inyo, kailangan po maka 800 subscriber tayo bago po natin iparapol. Pero parang bumabagal po yung ating pong pag-angat. Baka po pwedeng doon po sa mga nanonood, mga baguhan, baka po hindi nyo po subscribe yung ating YouTube channel. Pakipindot nyo na rin po yung notification bell para sa ganun lagi kayong makapanood ng mga panibago ko pang mga i-upload ng mga video, at paki-like and share na rin po para sa ganun makita rin po ng iba at mapanood din po nila yung ating mga binibideo o ginagawang mga video. Tuloy-tuloy lang tayo mga kaibon, mga lods. Salamat po sa mga patuloy niyong suporta. Yan po, nakikita niyo po yung ating mga ibon na may mga inakay, may mga itlog, may mga inakay. Ano nga ba yung breeding season? Tagulan o tagaraw? Yun po yung katanungan ng ating kaibon na si Nilo Katiter. At ang kasagutan po doon, ito po ay ayon lang sa pangyayari sa aking ibunan. Sasagutin ko po sa pamamagitan ng aking kaalaman. Pero yung kung may mga mali po akong masasabi, itama nyo po ako. Ito po yung aking nangyayari sa aking ibunan. Sa totoo po talaga, tag-ulan o tag-araw, wala pong season yan. Para po sa akin, wala pong season. Kasi sa akin, ultimo sa akin, yan po, tag-araw po yan o tag-init po yan. Pero namisa pa rin po. Lalo na po yan sila Max at saka si Candy, yung akin pong mga alagang ibon na matagal na sa akin na magkapares na ibon na yan. At nanganak po sila, nangitlog po sila ng 5 itlog. Then napisa po nila lahat yon, yung 5 pirasong itlog na yon. At ngayon medyo malalaki na at may mga balahibo na. Then iba rin po yan yung nakikita nyo ngayon na nasa ating camera o sa ating video. Yan naman po ay panibagong breeder ko. Yan po yung isang breeder ko na naglalabas po ng napakagagandang ibon, tulad po ng Parblo Opaline at isa pong Ewing, Green Ewing. Iba-iba po yung kanilang nailalabas. Kaya kumbaga sa parang tayo po magtiyaga lang ng magtiyaga. Abangan lang natin, alagaan lang natin na mabuti, pakainin natin ng maayos, bigyan natin ng mga gulay, bigyan natin ng mga yung pampainit para dun sa pagbibreed nila. Huwag nating hayaan na mawalan lagi ng tubig sa ating ibunan. Kung kinakailangan yung ating inuman ng tubig, mas maganda kung yung parang malaki-laki po, yung pwede nilang liguan, pwede nilang inuman. Ngayon pagka naliguan nila, tanggalin natin, palitan natin, lagyan natin ng mas malinis. Ganun lang. Kailangan lagi lang tayong magtiyaga sa ganun. Kasi pagka yung may nilalagay sila na yung drinking water lang na sinasabit lang sa ating
cage, minsan yung inuman lang talaga nila at hindi nila napapaliguan, lalo na ngayon tag-init, hirap na hirap po yan sila. Makikita natin parang hingal na hingal sila. Pero dyan po, makita nyo naman po yan, tag-init po yan. Pero ang ibon natin, hindi po natin makikita na hinihingal. Kasi bukod sa may tubig, maganda po yung lugar na nalipatan ko dyan. Sa Antipolo po kasi ako, at maraming mga puno yung ating nalipatan. Kaya hindi ganun kainit. Mainit man pero may mga hangin pa rin po, na malalakas pa rin po yung hangin. At hindi po sila yung hingal na hingal. Hindi po tulad nung nasa Bulacan po ako, nung nasa Bukawi, Bulacan po ako, ganyan po yan. Nahihingal po sila, nakikita natin hingal na hingal sila, kaya mahina po yung pagbibreed natin dahil sa sobrang init. Kaya minsan dun din sa paglalagyan natin, kailangan ayusin natin sila, yung kanilang mga paglalagyan maayos natin para hindi sila yung parang hingal na hingal o init na init dun sa lugar. Pero kapag no choice na tayo, talagang yun yung lugar natin, gawin natin ng paraan, gawa natin ng paraan kung ano yung mga pwede natin gawin. Tulad ng sabi ko nga, kailangan hindi nawawalan ng tubig doon sa kanilang cage. Kailangan lagi may tubig at may pagkain na maayos at hindi lang puro bird seed. Bigyan din natin ng mga malunggay, pechay, oregano. Yun po yung mga binibigay ko sa kanila. Kaya tinan nyo naman, napakalalakas at napakagaganda ng ating mga ibon. Simula bata sila hanggang lumaki, makikita natin talagang improve yung kanilang gawa, yung kanilang mga katawan, at malalakas sila. Mag-breed man sila, malalakas yung kanilang katawan. Hindi sila yung parang mga lantang-lanta pag oras na nagkaroon sila ng mga anak o nakapag-breed sila. Yun lang po, sana nasagot ko yung katanungan. Tag-ulan man o tag-araw, mangingitlog yan kung mangingitlog. Yun po yung aking munting nalalaman, at sana'y natutunan at narinig mo, Nilo Katiter. Then sagutin din natin yung isang katanungan ng ating kaibon, na ang tanong naman niya, at yung pangalawang katanungan na ating sasagutin, yung kay Donnie. Yung kanyang katanungan, Idol Densky, pwede po ba i-breed ang red beak at white beak o yung puting tuka sa pulang tuka? Magkakaroon po ba ng anak o inakay na red beak o red na tuka? Yun po yung katanungan ng ating kaibon na si Donnie. Ang sagot po ron sa katanungan mo, Lods, opo, yan po, tulad po niyan yung ibon na pinapakita ko sa iyo o dyan sa video. Ang nanay po nila yung red o pula po yung tuka, green opaline, at yung kanilang, ayan po, yung kanilang nanay, at yung kanilang tatay po yung blue opaline yung kanilang tatay. Kaya ang kanyang tuka po ay kulay puti, at nakapagpalabas po ng ibon natin ng dalawang par blue opaline. Yan, kulay dilaw po yung tuka nila. Hindi po sa tuka nakikita yung bawat mga ating mga ibon. Halimbawa po, yung ating pinagpares, blue opaline at green opaline. Yan po yung kanilang mga magiging anak. Minsan may lalabas na ibang kulay. Ganun po yan. Kaya naman po sinasabi mo na minsan nakikita mo sa mga bentahan ng mga ibon, pinaghihiwalay po yung puti ang tuka sa pula ang tuka. Kaya po pinaghihiwalay, hindi po dahil sa tuka, dahil po sa kanilang mga mutation. Meron pong tinatawag kasi na blue opaline
violet opaline, green opaline, mga green fisher, blue fisher. Then meron din po na tinatawag na yung dilute, mga ganyan. Iba-iba po kasi ng mutation yan dyan sa mga bawat kulay nila. Doon po yan nakikita sa kulay ng ating mga ibon. Kaya hindi po natin masasabi na sa tuka titingnan. Wala pong problema ron. Kahit po kulay blue, kahit po kulay pula yung tuka o kulay puti yung tuka, ay kahit kulay blue po yung kulay tapos kulay puti yung tuka o kulay dilaw yung tuka o kulay pula yung tuka. Huwag lang po natin ipagpapares yung wala pong kulay na guhit sa pinakamata nila at saka yung may guhit sa mata nila, yung parang tinatawag na Alps 1 at saka Alps 2. Kailangan po pag Alps 2, Alps 2 lang po. O yung may eye ring sa walang eye ring, wag po natin pagpaparisin yun. Kailangan po may eye ring o may guhit sa mata, may guhit din po sa mata yung ating ipapares. Yun po, pwede po yun ipagpares. Yung sinasabi niyo po na kulay pula yung mga tuka o kulay puti yung tuka, wala pong problema ron. Okay na okay po yun. Basta po pareho pong ng mutation, pareho po ng Alps 1. Huwag po yung Alps 1 sa Alps 2. Kailangan po Alps 1, Alps 1, Alps 2, Alps 2. Ganun po. Kung parakit lang din po. Ganun po yun. Pwede po yun ipagpares. Sana ay may natutunan doon sa aking kasagutan sa iyong katanungan, Donnie. Maraming salamat sa inyo. Dahil kung wala po yung inyong mga katanungan, wala rin po yung ating mga bidyong ganito. Maraming salamat sa inyo. At siyempre yung katanungan din po ni Jane Paracale, yung aking pong tita na lola. Maraming salamat sa iyo. At ang kanyang katanungan, ilang days bago daw po mapisa yung kanilang itlog ng ating mga alagang ibon. At ang kanyang alagang ibon African lovebird, nasa 21 days o 22 days bago po mapisa yung kanilang mga itlog. Yun lang po, at sana po may natutunan. Then salamat po sa bawat isa. Patuloy lang po kayong sumuporta at huwag pong magsasawa na sumuporta. Paki-like, share, comment, and subscribe my YouTube channel. Maraming salamat hanggang sa muli. God bless po sa bawat isa. At tuloy-tuloy lang.